Nako, eto mga kababayan, no? VP Sara Duterte, wasak na wasak kay Yusek Claire Castro at hindi daw po sila magkalebel. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa mga palagi po nandiyan dyan, no? Don't forget to click po yung like button dyan sa ibaba at ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Okay, so eto mga kababayan, nako po, no? Grabe talaga itong si Yusek Claire Castro. No? Napakagaling talaga netong Yusek natin. Walang katulad. No? Ang galing mangbasag. Grabe mga babayan, no? Kasi nga maraming sinasabi, no? Etong si VP Sara, no, dito po kay Yusek Claire Castro, mga babayan. At ito nga po, no, yung sinabi ni VP Sara Duterte dito po kay Yusek Claire Castro, mga kababayan. No? Grabe. Papanoorin muna natin tong sinabi dito ni VP Sara, ha? Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnayan ng pahayag ng palasyo na dapat daw unahin ang Office of the Vice President sa intensyon ni VP Sara na labanan umano ang mga sakim sa administrasyon. No, na huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Wala naman siyang maayos na sinasabi. Wala daw maayos na sinasabi si Yusek Claire Castro. Alam nyo, para sa akin, no, hindi lang talaga siguro nila matanggap yung katotohanan. Alam nyo, mga babayan, minsan kahit masakit, no, mahirap po talagang harapin, no, ang isang katotohanan, mga babayan. 'Di ba? Yun yung nakikita ko sa kanila. Na minsan, no, ito nga pong si Yusek Claire Castro, nari-real talk po sila. 'Di ba? Kaya nga basag na basag etong mga to Lahat ng bumabati ko sa ating gobyerno, no, wasak na wasak dito kay Yusek Claire Castro. Mukhang sila ata, mga kababayan, no, yung mga walang magandang sasabihin. Ano sa palagay ninyo? Sino ba ang may magandang sinasabi sa ating gobyerno? 'Di ba? At sino yung mga walang magandang sinasabi sa ating gobyerno? Tuloy natin. Nakakabobo ng tao. Nakakabobo daw. Alin ang mas nakakabobo? Yung sinasabi ni Yusek Claire Castro o yung mga pinaggagawa ninyo? Alin ang mas nakakabobo? No, yung mga sinasabi ni Yusek Claire o yung mga sinasabi ng mga DDS na supporters mo? Alam nyo, mga babayan, no, sa totoo lang, no, kung titignan natin sa lahat ng mga posts, sino yung madalas nahuhuli, no, ng mga fake news? Sino yung mga madalas na nahuhuli na sablay yung mga sinasabi nila? Tapos ngayon sasabihin nila na nakaka 80-80 yung sinasabi o si Yusek Claire Castro. Sige nga, paki-explain nga po yan. Kanyang sinasabi. Tsaka nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Nako, sino kaya nagdadala ng kahihiyan sa mga Filipino? Yung bang sinasabi ni Yusek Claire Castro na katotohanan o yung mga sinasabi nila? Sino ang nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa? No, sino ang nakakahiya sa ibang bansa? No, sino yung mga nagrarally diyan sa dahig? No? Na nakakahiya nagsisigawan. Na ultimo yung mga taga-dahig nagrereklamo dati.
Sino yung mga nakakahiya na nagrarally no, sa ibang bansa na nag-aaway-away? Sino? Sige, paki-explain kung sino ang mas nakakahiya sa ibang bansa. Oh. At sino yung nagdadala ng kahihiyan ng Pilipino sa ibang bansa? Sige nga. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin. Huwag daw pansinin. May banat naman dyan agad si Yusek Castro. Kaya lang daw ayaw ni VP Sara na makinig sa palasyo ang taong bayan ay dahil namumulat na ang publiko Tama. sa katotohanan. Kung hindi rin daw sa palasyo makikinig ang mga tao, dapat daw ba ay sa mga kaalyado ng bise na nagpapakalat naman umano ng maling impormasyon. Ginawang halimbawa dyan ni Castro ang pagsasabi ni VP Sara na nasa maayos na pangangalaga ang pondo ng OVP. Bagay na pinasinungalingan ng Commission on Audit matapos ma-flag at mabisto na hindi nakonsulta ng maayos ang mga benepisyaryo ng kanilang magnegosyo Day. Di ba, mga kababayan? No? Kayo na lang ang naloloko niyan. Ha? Sino ba naloloko niyan, mga kababayan? Ano yan defense mechanism nila yan, mga kababayan. No, defense mechanism nila yan. No, yung mga nakikita na flaws sa kanila, yun yung ibinabato nila sa kabila. No, kumbaga lahat ng nakikitang mali nila isinisisi nila sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. No, kagaya na lang na itong corruption na to, mga kababayan. No, magkakandara pa ba sila na magkaaganyan-ganyan? No? Nasiraan yung Pangulo natin? Kung hindi yan binunyag ng Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin ninyo? Ha? Wala. Wala silang gagawin. Yung nakaraang administrasyon nga, walang ginawa sa sa corruption sa DPWH O bakit ngayon na may ginagawa yung Pangulo natin, galit na galit kayo? At pilit ninyong idinadawit yung Pangulo natin. No? Pilit ninyong dinadawit si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa mga korupsyon na yan. Diba? Lagi nga natin sinasabi, bakit niya ilalabas yan? Diba? Bakit niya ilalabas yung usapin ng korupsyon na yan sa DPWH kung siya mismo sasabit? Sino ngayon? No? Ang 80-80. Sino ngayon ang mga obob? Ha? Sino yung nakikinig? Nood sa mga ganyang klaseng propaganda? Sino yung naniniwala? Diba? Ito. Banat ng ating Yusek Claire Castro, mga babayan. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Lakas mong asar Huh? Ang lakas mong asar ni Yusek Claire. Ha? Ngiting-ngiti pa lang wasak na sila Di ba? Tsaka matanong ko lang nasa na kaya yung yung spokesperson ng OVP? Hindi kinaya si Yusek Claire? Ganon? Balikan nga natin to yung tanong, mga kababayan. Balikan lang natin ng konti. Certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sino particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Parang pati yung mga reporter na tawa Ang lakas bang wasak talaga nito ni Yusek Claire Okay, siguro unahin shoutout si Yusek Claire Maraming salamat. po muna natin sa OVP. Yun Yun lang po. Okay, thank you. Thank you. For our last question, Tuesday New DZBB. Good morning, ma'am.
Ma'am, may mahahalagang position po sa palasyo na hindi pa napupunan like Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO. Okay, so yan mga kababayan, no, yung banat ni Yusek Claire. Ito, panoorin pa natin tong isa na to. Balikan natin to isang balita mga kababayan. Ito na report mula kay Henry Uri. Ano ang latest mula sa The Netherlands? Eto muna lakay dahil si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nagdadala daw ng kahihiyan sa buong mundo ayon No. yan kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye balita mo, RH. Ano sa palagay ninyo? Sino ang nagdadala ng kahihiyan sa buong mundo? Hindi nga, Aber. Devin, Henry Uri. Henry. Lakay, Sister L, tahasang sinabi na ng pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte na nagdadala na nga ng kahihiyan sa buong mundo ang klase ng pananalita at pakikipag-ugnayan sa media at sa publiko nitong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa isang interview sa The Hague kung saan naroon ngayon ang pangalawang Pangulo para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na walang maayos na sinasabi, nakakabobo sa mga tao, itong si Undersecretary Claire Castro. Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Nagtatawa ng kanyang Claire. Wala na ang, yan na nga sinasabi ko lagi, no, na huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nako. Nakakabobo ng tao. Talaga lang, kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. Nako. So nakakadala yun ng kahihiyan Nako. bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. No. Pero yung mga sinasabi nila, walang problema na makarating sa buong mundo. No, sinasabi nga nila eh. Hayaan nyo yan para malaman ng buong mundo. Di ba? Pero pag si Yusek Claire na magsasalita, mga babayan, hindi po pwedeng malaman ng buong mundo yung katotohanan. Di ba? Ayaw nila eh. Ayaw nila malaman ng buong mundo kung ano yung katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa. Diba? Yan yung pilit nilang tinatago. No? Pilit nilang pinagtatakpan kung ano yung katotohanan na nangyayari. Oh. Yan, Sister L. Deo, ang pangalawang Pangulo. Una rito. Bakit daw nakakabobo? Oo nga, sabi niya nakakabobo. Wala raw maayos na sinasabi, lakay. Secretary Claire Castro. Una rito, pinagtawanan niya ni Yusek Castro ang sinabi naman ng pangalawang Pangulo na lalabanan niya ang mga sakimong mga greedy sa gobyerno. Samantala, ang Vice President ay nasa The Hague nga ngayon at Diba? dinalaw ang kanyang dating Pangulo na ama na si President Duterte at Imbis nandito siya sa Pilipinas, nandun siya sa ibang bansa. Mga babayan, next year na babalik yan. batay sa kanya, nakapagkwentuhan sila at bahagyan nilang nakapagkwentuhan ng mga tungkol sa politika at personal na bagay tungkol sa kanilang pamilya. Kumusta daw ang kalusugan ng dating Pangulong Digong Henry? Ayon pa rin sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte Lakay ay maayos naman ito, nakakausap ng maayos at ang lagi lamang request ay soft drinks. Oo, Soft drinks. Gusto niya ng Cokes. Ayan, Pepsi. Diabetic yata ang Pangulo, dating Pangulo. Coke Zero. Ang pinakahuli raw ay Sprite Zero. Sprite Zero. May zero ba? Sprite Zero pala doon? Oo, yun ang... Akala ko chicken sandwich. Oo, kasi favorite niya yung chicken sandwich. Cokes tsaka chicken sandwich. Oo, lakay. Maayos naman. At isang araw Kilala pa siya, ha? Oo. Kilala pa siya kasi may mga report na hindi na nakilala. Oo. Diba? Oo, lakay. At yung kanyang apo nga na si Congressman anak ni Congressman Paul. Diba? Uling-uli kasi nungalingan nila eh. Oh. Sinasabi nila na hindi na raw nakakakilala. O bakit ngayon kilala si VP Sara? Oh. Diba?
Duterte na dumalaw din doon at kasama yung kanyang mga apo, kanyang mga anak, ay tuwan-tuwa daw ito na Di ba? Pati yung mga apo tsaka mga anak. Paano niyo sasabihin not fit to stand to trial, na sasabihin ninyo na hindi na nakakakilala, may problema? Bakit ngayon yung mga apo kilala? Di ba? Sino ngayon ang nanloloko? Sino ngayon ang mga nagsisinungaling? Sinasabi ko sa inyo no? Tapos, take home ang bibig ng mga DDS supporters pagdating sa ganyan. Di ba? Una, sila magpapakalat, sasabihin nila, matanda na si dating Pangulong Duterte. No, hindi na nga nakakakilala, kawawa naman, not fit to stand trial na yan. No? Tapos ngayon, sasabihin nila, no, na nakakakilala ayon sa report. Ano yan? tuwan-tuwa ang dating Pangulo na makita ito. Anak ito ni Congressman Omar Duterte. Na anak naman ni Congressman Paulo Duterte. Sige, balikan natin yan sa ibang video natin, mga kababayan, ha? Maganda yan, ha? Eto, ano sabi dito, mga kababayan, ha? Basahin muna natin to. Hindi raw sila magkalibel ayon dito, mga kababayan. No, si Jose Claire Castro at Pipi Sara ay hindi po magkalibel. Yan, sabi dito, hindi nga magkalibel ng mentality. Matatanda ang sinabihan ni VP Sara na hindi sila pwedeng maging friends ni Jose Claire Castro, at sinagot agad naman yan ni Claire Castro na hindi nga sila pwedeng maging friends kasi magkaiba silang mag-isip. Hindi sila magka-level. Hindi siya corrupt at walang confidential funds. Mukhang tama naman, sabi dito. Base sa information, pareha silang bar passer ng 2005 Integrated Bar Exam. Si VP Sara, Bachelor of Law in San Sebastian College, Recoletos. Si Jose Claire, cum laude. No, cum laude, mga kababayan. Nagtapos na cum laude sa UST o University of Santo Tomas at top 13 sa bar exam, mga kababayan. Diba? Patunay lamang na talagang hindi sila magka-level. Yan natin. Basahan nga natin to. Tingnan nga natin to, mga kababayan. Tingnan natin kung talagang magka-level sila, ha? Lakayan pa natin para maintindihan nyo. Vice President Sara Duterte is a lawyer who passed the Philippine Bar Exam in 2005. She earned Bachelor of Laws degree from San Sebastian College, Recoletos after initially studying respiratory therapy, mga kababayan. At ano yan, sakit sa baga. At San Pedro College. She was a licensed, She was a licensed lawyer. She is not actively practicing law in a typical capacity due to her political and government roles, and she has a large legal defense team for her current impeachment trial. Okay? Claire Castro placed among the top 20 for the Philippine Bar Examination, securing the 13th spot, mga babayan. She graduated cum laude from her Bachelor Laws degree at the University of Santo Tomas. Bar exam placement, 13th place. Law School, University of Santo Tomas. Hindi ganoon ang hindi basta-basta ang ang UST pagdating po sa law degree, sa Bachelors of Law, mga babayan. Academic achievements, graduated cum laude. So malayo talaga. Di ba, mga babayan? Kasi ito, graduate ng cum laude, yung isa, graduate lang ng law. No, malayo talaga. No, yung kanilang ang tawag natin dito, kumbaga sa level malayo talaga yung level na itong dalawang to, mga babayan. So hanggang dyan na lang muna ang ating video ngayon. At syempre, muli, nagpapasalamat tayo, sa lahat ng mga supporters natin dyan. Huwag po kalimutan, mga kababayan, pa-click ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.